May patunay po ba na ang Holy Spirit ay isang persona at hindi lang isang pwersa? Maraming salamat sa tanong, Ate Thea. Ang video lesson po na ito ay bahagi pa rin ng discussion sa pangalawang mahalagang katotohanan sa Trinity tungkol po sa pagkilala ng Bible sa tatlong persona bilang Diyos. Sa huling video, mas marami po akong ibinigay ng mga talatang nagpapatunay ng pagka-Diyos ni Kristo. Huwag po kayong mag-alala, babalikan natin ang ilang mga talata doon para mas bigyan pa ng mas detalyadong paliwanag. Ngayon naman po, bago natin pag-usapan ang mga talatang nagpapakita ng pagka-Diyos ng banal na Espiritu, i-establish po muna natin ang katotohanan na isa siyang persona at hindi lang isang puwersa. Yan po kasi ang tinuturo ng ilang grupong hindi naniniwala sa Trinity. So, ang tanong po, may patunay ba na ang Holy Spirit ay isang persona at hindi lang isang puwersa? Kung ang Holy Spirit po ay isang persona, ano ang mga talatang magpapatunay dito? So, i-explore po natin ang 6 na grupo ng mga talata na magpapakita sa katotohanan ito. Pero para maiwasan po ang mahabang talakayan, ang unang group lang po ang tatalakayin natin sa video na ito. Punta po tayo sa unang patunay. Ang unang patunay po natin, ang isang persona ay may pag-iisip, emosyon, at sariling kalooban. Intellect, emotion, and will. Ngayon, makikita po ba natin ang tatlong ito sa Holy Spirit? Simulan po natin sa intellect. Anong mga talata ang nagpapakitang may sariling pag-iisip o intellect ng Holy Spirit? Tingnan po natin ang 1 Corinthians 2:10. Ang sabi po ang salita ng Diyos, ngunit ang mga bagay na ito ay ipinahayag na sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, sapagkat ang lahat ng bagay ay nalalaman ng Espiritu, maging ang mga malalalim na kaisipan ng Diyos. Malinaw po sa verse 10 na ang Holy Spirit ay may kakayahang mag-isip. Tingnan din po natin ang Romans 8:27. All of our thoughts are known to God. He can understand what is in the mind of the Spirit, as the Spirit prays for God's people. Mababasa po natin sa verse na yan at sa napakarami pang ibang widely recognized version ang salitang mind of the Spirit. Pansinin niyo rin po na ang Spirit dyan ang nananalangin para sa bayan ng Diyos. Kaya po bang manalangin ng puwersa lang? Nananalangin po ba ang kuryente? Maliban po sa mga talatang yan, may mga ginagawa pa po ang Holy Spirit na kailangan ng intellect. Andyan po ang pagtuturo tungkol sa katotohanan, pag-testify about Jesus, paggabay sa mga mananampalataya, pag-convict sa mga makasalanan, at pagsasalita. Lahat po ng nabanggit kong ginagawa ng Holy Spirit ay kailangan ng intellect o pag-iisip. Paano po ito binabaluktot ng ibang religion na iniisip na force lang daw ang Holy Spirit? Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Sasabihin po nila, bakit sa Old Testament ang wisdom ay personified din? At ginagamit po nilang pruweba dito ang Proverbs chapter 1, particularly nasa verses 20 to 23, yung mga ginagamit nilang proof. Pero pag tinignan po natin itong mga verses na ito, malinaw po sa context na hindi narrative ang part na ito ng scriptures. Malinaw po na ginamitan ni Solomon ng figure of speech na personification ang wisdom dito. Pero yung mga verses po na nagsasabi ng actions ng Holy Spirit ay narrative, hindi po figurative. Hindi po ginagamitan ng figure of speech. Paano po nila ipapaliwanag yung pagsasalita ng Holy Spirit sa Acts 13 verse 2? Basahin po natin. Ang sabi po doon, one day, as these men were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, appoint Barnabas and Saul for the special work to which I have called them. Nagsasalita po literally and historically ang Holy Spirit. Hindi po yan figurative. Hindi rin po bulong ng konsensya yung tinutukoy dyan dahil naintindihan po yan ng lahat ng andon na nakausap niya. So, audible po ang sinabi ng Holy Spirit dito sa Acts 13 verse 2, and speech requires intellect. Kailangan po ng intellect para sa pagsasalita. Tingnan naman po natin ngayon kung may emotion ang Holy Spirit. Basahin po natin ang Ephesians 4 verse 30. Ang sabi po dito sa NASB version, do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption.
Kung pwede pong mapighati o mag-grieve ang Holy Spirit, then meron po itong emosyon. Pero sasabihin po sa inyo ng ibang paniniwala, hindi ba pag sinisira natin ang kalikasan, sinasabi natin, nalulungkot ang inang kalikasan? Yan po yung isang linya ng mga nag-iikot-ikot para kumausap sa inyo na mali ang Trinity. Ang problema po sa objection na ito, personification po ulit ng nature yung binabanggit nila. At isa pa po, hindi po naniniwala ang Christians kay Mother Nature. Dahil paniniwala po ito ng ilang earth religions gaya ng pagans, animism at saka po ng Wicca. Mga witches po yun. So ibalik nyo po sa kanila ang tanong kung parehas ba sila ng belief ng pagans tungkol sa Mother Earth na yan. So again, based po sa Bible, makikita natin na may emosyon ang Holy Spirit. Ang huli po ay will o kalooban. Meron din po ba nito ang Holy Spirit? Basahin po natin ang 1 Corinthians 12 verse 11. Ang sabi po sa New King James Version, "But one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as He wills." Yung He po na binanggit dyan ay tumutukoy sa the same Spirit. Sa NIV po ang sabi, just as He determines. Sa NLT naman, He alone decides. Ang isang puwersa po, kagaya ng kuryente, hindi po nakakapagdesisyon. Hindi kayang magbigay ng sarili niyang kalooban. Kaya paano po nila masasabing puwersa lang ang Holy Spirit kung ang Holy Spirit ay nagpapakita o nagbibigay ng kanyang desisyon? Intellect, emotion, and will. Mahahalagang katangian po yan ng isang persona. At ang isang force po ay wala ang tatlong yan. Napakita po natin na ang tatlong yan ay evident sa banal na espiritu ayon sa scriptures. Sa susunod po, titingnan po naman natin ang 5 pang patunay ng pagiging persona ng banal na espiritu. Kung may nagsasabi po sa inyong puwersa lang ang Holy Spirit, i-establish nyo po ang tatlong attributes na yan ng personality. Intellect, emotion, and will. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na pag-aaral. God bless you po.